Breaking news mga kababayan, nako po, eto na ang ating balita. 'Di ba laging hinaharang ni Senator Ping Lacson itong si Gutesa sa mga pirma na pineke daw na kakasuhan daw si Marcoleta, kakasuhan daw si Gutesa dahil sa panloloko, sa fraud or fraudulent pamimeke ng signatura ng abogado. So ngayon mga kababayan, tila itong mga banat po ni Ping Lacson ay tila malayo sa imahinasyon niya na gusto niyang idamay itong si Marcoleta dahil nga po siya daw yung pinuntahan ni Gutesa para magtestigo. Kung sino man yung mga kasama daw, kakasuhan, makukulong. Ito yung mga sinasabi po. Ito yung gustong direksyon ni Ping Lacson. So dito mga kababayan, breaking news po ito. Philippine Justice Department hold press conference. Pinag-usapan po itong kaso ni Gutesa na gustong mangyari ni Ping Lacson. Nako po, pahiyang-pahiya dito. Kita nyo naman mga kababayan, halatado, bistado, booking ang kanyang ginagawa para itago ang katotohanan. Di ba sinabi na ni Marcoleta na kahit anong gawin mo, Lacson, hindi mo maloloko ang taong bayan dahil sa ginagawa mo. Bakit ikaw ang nagtatago at winawalang bahala at sinisiraan si Orly Gutesa? Imbes ang gawin mo, tulungan mo si Marcoleta na hulihin ang nagnakaw ng kalabaw. Abang inuhuli mo at kinakasuhan mo yung nagsumbong. So ngayon mga kababayan, tila taliwas po sa kagustuhan ni Ping Lacson ang kanyang ginagawa. Tila walang alam sa mga legalidad. Pati mga CCTV nilabas na parang pinagmumukha niya na si Marcoleta ay sinungaling. At itong si Gutesa, tinanim lang na maging witness laban po sa kanyang mga pinoprotektahan. Yan po ang sinasabi ng komento. Marami ng galit ng mga Pilipino. Kaya dito mga kababayan, nakikita nyo kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. Si Marcoleta gusto nilang tibagin, gusto nilang siraan, gusto nilang kasuhan na kasama daw dito sa panlolokong ito. Nako, sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin nyo paninira kay Senador Marcoleta, hindi nyo masisira ito. Dala-dala niya ang katwiran at respeto at doktrina na aral na kanyang pinag-aralan o itinuro sa kanya mula pagkabata. Ang aral ng isang Kristiyano at isang Iglesia ni Cristo, hindi nyo matitibag at masisiraan. Kaya itong si Lacson iyak dito Iiyak dito kay DOJ JP Soriano na isang abogado na batikan ito, mala Marcoleta kung magsalita. Kung si Remulla ang magsasalita, sige Lacson, bendalo! Erwin Tulfo, bendalo! Itong mga ibang mga taga-DOJ, mga kababayan, hindi niya kayang impluwensyahan. So ngayon mga kababayan, JP Soriano na taga-DOJ, ano masasabi nyo? Lagot ka, Lacson. Kasi tila mali ang iyong interpretation. Tila lahat ng sinasabi ni Marcoleta tama. At si Lacson, halatado, bistado, booking. Ito na pong pasabog mga kababayan na taga-DOJ na talagang
suplak, buljak itong si Lacson na ito. At lahat ng mga basher, na mga bangag, mga bayaran na vlogger na sinisiraan nila ang imahe ni Marcoleta at gusto nilang i-discredit at siraan ang testigo na kaisa-isang nag-connect sa isang palaisipan. Hala ka, mga kababayan, na ito na, nakakakilabot, nakakagimbal, nakakagulat, na pagdapa, paggulong ni Ping Lacson dito. Ito na po, mga kababayan. Lagot kayo dito. Lahat kayong mga bangag na basher kayo. Maglalaho kayo dito. Sa sobrang pahiya kayo, magaling itong DOJ na ito. Ito na po. Sa mga witnesses, nasabina na po ba natin si Orly Gutesa? Nahanap na po ba siya? Hindi po natin sinusubpina si Orly Gutesa for purposes of evaluation kung sasama siya or pwede siyang ituring state witness. Sabi ko nga kanina, ang pagiging state witness is an application which is voluntarily made by any person who believes that they have something to disclose pertaining to a particular crime that has been committed. Now, Mr. Orly Gutesa, I believe, testified before the Senate Blue Ribbon Committee. And if he so wishes to be covered, whether to ask for protection or to apply as a state witness, he's welcome to do so. But it is something that will have to be done by him voluntarily. And then, sorry sir, last na po. Yesterday, naglabas po ng court decision yung Manila RTC. Will the DOJ investigate him and file cases of falsification as instructed po by the Manila judge? As soon as we get hold of a copy of the decision or the order of the court, we will act accordingly. We have not seen it. I heard in the news that the court had declared that the document or the notarization was falsified. But as to what the instructions of the court are specifically for the department to do, we have not received it yet. So we'll take a look. Up until then, no, we will withhold any comment on that. Tingnan muna namin po kung ano yung laman ng decision. We have to look dito po sa independence of Ito each na. body working. So when a court says one thing, let's say with respect to this order, they cannot instruct us to do something immediately because the prosecution under the DOJ is independent of the courts. Although, syempre, we're all part of the same criminal justice system. Okay, so with respect to the prosecution, complaints will necessarily have to be filed first with the prosecution as the general rule before the prosecution conducts investigation, and then afterwards, if we find that sufficient proof exists, meeting the quantum of evidence under the law, then we file it with the courts. Okay, so we just want to make the distinction between the powers and competence of the courts with that of the prosecution in relation to the criminal justice system. Sir, sorry, i-follow up ko lang ng konti. Pero malinaw na po na hindi na natin magagamit yung naging salaysay ni Orly Gutesa doon po sa Senate. Kasi nung nakaraan is hawak siya ni dating SOJ Remulla. So sa ngayon, hindi na po natin siya gagamitin for part of the investigation. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa namin alam kung ano yung nilalaman ng order na husgado. No? So ayokong pangunahan na magbigay ng komento kung magagamit natin o hindi. No, ang punto kasi diyan is sa pagkakaunawa ko, ang pinawalang bisa or ang sinasabi ng husgado, hindi po ito ninotaryuhan ng taong nakapirma doon who appears to be the notary public. The question is, ano ang epekto doon sa salaysay ni Gutesa? Does it mean that just because it is not notarized by that lawyer whose name appears there, these are all lies? No? Ibig sabihin po noon, hindi lang pwedeng gamitin yon sa kahit na anong yung sabihin natin. It cannot be binding as far as third parties are concerned. But as far as Gutesa is concerned, no, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko, hindi naman magbabago yan kung saan notaryuhan o hindi. Di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Sir, so nag-testify siya sa Senate, he was sworn in as a witness there. Yes. Yung mga sinabi niya, gano'n, ano ba yun? Yung sa mga sinabi niya, pwede bang gamitin niya na evidence? That is coming from non. Every business owner dreams of building the perfect
So yan mga kababayan, gusto kasing palabasin ni ano dito na itong palsipikado na dokumento ni Gutesa, ito magiging grounds na kakasuhan daw. Na ano nyo mga kababayan, kakasuhan daw ito. Yan ang sinasabi ni ni Ping Lacson. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, what else fake they can provide. 'Di ba si Lacson sinasabi niya sa FB niya, puro sa FB siya nagsha-shout out. Sabi ni Marcoleta, harapin mo ako, wag kang duwag, wag kang magtago sa saya ng nanay mo. Parang ganun puro FB, puro Twitter, ayaw harapin si Marcoleta sa debate. Saan ka nakakita ng ganun mga kababayan? 'Di ba? Tapos ngayon, pinipilit niya na siraan ang credibility ni Gutesa ngayon. Na kung ano-anong mga paninira ang ginagawa nila kasama ng ibang mga bias sa vlogger na bayaran na bangag. Nakita nyo mga kababayan, unless na nagsalaysay po siya under oath sa Senado, kahit pa sabihin mo na yung pirma ay pineke, pero malabo mga kababayan wala pong nagnonotaryo na yung abogado mismo ang pipirma. Mga siraulo kayo. Para kayong bago ng bago sa Pilipinas, walang ganon. Walang ganon. Kahit saan ka pumunta may notaryo publiko. Kahit yung nawawalang pusa mo, magsalaysay ka na nawala at ninakaw ng kapitbahay mo, pag nagsalaysay ka at yung abogado wala doon, yung representative lang na taga-stamp, taga-gawa, taga-print ng papel, para kayong bago ng bago. Wala ba kayong utak? Kaya itong mga nagsusulong na siraan ng credibility ni Marcoleta, pinapakita nyo lang na si Gutesa, kinakatakutan nyo kasi nga matindi at mabigat ang kanyang daladalang bagahe sa katawan. Ibig sabihin mga kababayan, pinaka-credible. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, masisira ka Lacson dito. Para kang bumangga sa pader, binabangga mo ang isang higante. Binangga mo si Marcoleta, sisiw ka lang, Ping Lacson. Kung kredibilidad kay Marcoleta na kami, kay Gutesa na kami. Kung ikaw lang ang nagsusulong ng paninira kay Gutesa, hindi kami maniniwala sa iyo. Sabi nga ni Marcoleta, si Gutesa ang pinaka-the most credible dito. Yeah, isa pa yan, no? Kasi notwithstanding the fact na na-declare na hindi yung tao na nag-appear doon as notary ang nag-notarize ng document, tama yung pinunto mo na doon sa Senado, nung siya nagsalita, siya ay pinanumpa muna. No? At yan, he is also bound by the oath that he took when he was in the Senate and when he testified before the Senate Blue Ribbon Committee. So, if it can be used, yes, I still believe it is something that can be used. No, it can be useful. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document. No, but it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Nakita nyo. Kahit anong gawin nyo, kahit sabihin nyo na pineke o ano pa yung pirma, hindi ibig sabihin yung mga sinabi ni Orly Gutesa din ay peke na din. Diyos ko Lord. Kaya itong si Lacson, kahit saan magpunta ito, mapapahiya ito. Pagka dinibati mo ni Marcoleta ito sa 14, bukas, nako, igugulong ito sa flooring, nakasama ng mga putikan, sa kahihiyan mga kababayan. Sir, yung kay Bryce, kung hindi na siya nag-a-apply for state witness and protected witness kasi siya ng DOJ, paano yun? Maapektuhan ba? Hindi na siya protected witness? Ganun. Hindi po.
yung declaration kasi that Bryce is no longer applying as state witness, this was a statement which was made by the Office of the Ombudsman, if I'm not mistaken. And as to whether or not he would still want to continue to apply as a state witness before the cases or before the Department of Justice where there are cases that are also being investigated and are pending, it's really up to him. No? All we had to do is have those statements evaluated to determine whether they will be useful to the prosecution. As far as protective custody is concerned, remember that all of these people, the Discayas, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara, Yusek Bernardo, are people who are given protective custody, no, or protection by the WPP because there are threats to their security, which they disclose before the Senate. And parang sinasabi nila, bago kami magsalita, gusto lang naman namin din malaman o matiyak yung aming seguridad. Pero as far as the protection, if they need protection, the Witness Protection Program will be more than ready to provide them that. So sa DOJ, sir, wala pang binabawi na application si Bryce? Wala pa po ako nalalaman na binabawi siya na application. Sir, yung nabanggit mo na nag-a-apply ng mga bago, from the side ng contractor ba yun or government officials? These are still government officials. DPW. So yan mga kababayan, nako po, sinasabi ko sa inyo hindi nyo magigiba si Marcoleta, pati mga DOJ, sinasabi na kahit anong gawin ng mga kalaban na ito, hindi mapapantayan ang credibility ni Gutesa at ni Marcoleta dito. Kita natin. 'Di ba mga kababayan? O tignan niyo po dito itong sinasabi ni Marcoleta dito. Ito po. Kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala Sabi pa magreklamo nila. yung 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Kasi Di ba? napunta na ano yung sa social media. Oho. Ay, nako. Anyway, saglit lamang ho ha. Ang mga pagbati. O kita niyo po dito mga kababayan, may mapapahiya dito. Masama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Sinasabi ko sa inyo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya palang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Tsantaan siya magtatago din talaga Ang dami. ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May mantak. Yan, nakita nyo mga kababayan. Ginagawa lahat ni Ping Lacson para i-discredit si Gutesa, para siraan si Marcoleta. Pero kahit anong gawin niya si Ping Lacson, hindi niya magagawa ito.
hindi siya papanigan ng katwiran at katotohanan. Dahil si Marcoleta, merong gumagabay dito na banal na Espiritu Santo na galing sa langit, na ginagabayan ng aral. Di ba mga kababayan, si Gutesa, bayani yan. Kaya nila ginagawa, natatakot sila na mabulgar talaga yung katotohanan dito, mga kababayan ko. Kayo naman po, ano masasabi nyo dito? Kay Marcoleta o kay Ping Lacson? Pumili po kayo. Sinong nagsasabi ng totoo? Si Ping Lacson, na sinisirahan si Marcoleta at Gutesa, dinidiscredit lahat ng mga sinasabi para harangin ang katotohanan? Mga kababayan, naniniwala ba kay Ping Lacson na gagawin lahat para siraan si Marcoleta? Mag-comment po kayo. Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.